sabi sa akin na naman tayo, si sa mga Daw nakaupo. naman. Hindi lang ito question ng sino ang ipapalit. Ano ipapalit natin? Pero, again, kung tinatanong mo ko, hinog na ba? Sa tingin ko, ilang araw ko nang hindi na rin may kakaiyak na may epekto sa ekonomiya ang mga naisiwalat na anomalya, pati na sa imahe ng ating bansa. Dahil nanonood yung buong mundo. Hindi mo napansin, Jess, naglingkod sa Cebu. Tapos tatalon. Uunahin yung likod. Na Red Cross na, siguro nasa isip ng mga nanonood sa atin. Hindi kita ng tulong ko. Karotin lang yan. Hindi na ba Pero meron mga retired na mga military officers. Interview ko yung ilan sa kanila who were near the People Power Monument. And they were advocating for the Chief of Staff to withdraw support. Tignan natin kung maniwala sa kanila yung Chief of Staff. Are the issues clearly na to warrant a withdrawal of support? Ngayon, sige, withdrawal of support. And then, balik tayo sa katanungan ko. Hindi lang sino ilalagay mo, ang sistema, transition government, revolutionary council, yan ang pinag-uusapan niyo, di ba? Sir, anong may sasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo, magaling lang magsalita, pero ilang beses lang sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Husgahan mo na kung mali ka mo, hindi. Sabi mo, power grabber, kubeta, di ba? And we wish not only our careers, our family, our lives. Kasi naman, dami po kasi substandard infrastructure ngayon. Pinayagan kasi natin, nung nag-upgrade yung China, sa atin yung mga mahihinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. Nung ginamit natin sa tulay, pwede pa. Dahil limitado ang tonelada ng mga container van. Siyempre nag-upgrade din sila. Hindi na kahit na mag-substandard. Forward planning, anticipation. Ba't pa nagusot ng gusto? Hindi na malabas yun sa yung substandard na steel. Alam bakit kami, Yes? Boring nga sa akin. Hanggang tamaan ka. Mamaya, mausap kayo mamaya. Binabaan ng tulay na diba? Ayon, mag-react ka. Tila na susubok nga ngayon ang katatagan ng pamahalaan dahil sa investigasyon ng mga proyektong hindi na sinawakot at sa kakayahan nitong harapin ang sunod-sunod na mga kalamidad, lalo pat na isisiwalat din ang kahinaan ng ating mga infrastruktura. Lalo pat napakalakas ng lindol na tumama sa Davao at ilang pang bahagi ng Mindanao nito ng Biyernes. 7.4 magnitude. Kung babalikan naman ang naunang lindol sa Northern Cebu noon lamang nakaraang linggo, makikita ang malawak na pagkasira ng mga bahay at mga gusali. Pati na ang itinatayo ng gobyerno na sports complex sa bayan ng San Remigio. Gumuho ang gusali habang may ginaganap pa namang paliga ng basketball. Pagkatapos ng unang lindol, imanig pa ulit kaya tumakbo kami palabas. Ang konkretong pader sa itaas na bahagi ng exit doors nagiba. Habang ang malalaking tipak ng simento at mga bakal sa pader nagpagsakan sa mga naglalabasang tao. Anim ang nasawi sa insidente, kabilang ang collecting agent ng Bureau of Fire Protection na si Alier Vincent, mister ng guro na si Tracy. Meron siguro dapat managot dun, sir. Dahil nga sa nangyari, tapos sabi pa nilang na evacuation at safe place daw po yun. Sabi pa niya noon na 8:30 lang aalis na ako. Ikinis niya po ako tsaka yung anak namin. Sabi niya bukas gigisi ako ng maaga kasi paghahanda ko yung anak natin ng ulam. Hindi na raw natupad pa ni Alier Vincent ang kanyang pangako. Isa kasi siya sa mga natabunan ng buho at namatay. Napakabigat na po kasi nung sa likod. Blood loss din po siya. Nagsigawan kami, sir, tapos hindi talaga namin matanggap, sir. Ito po yung sapatos na ginamit ni Kuya nung naglaro siya ng basketball. Hindi ko kayang tanggapin nga, sir, eh. Maraming dugo ito. At saka yung picture sa pin. Inuuna niya kami, alalo na ako, bago yung sarili. Dahil tulong ko nga rin po sa kanya na
pagod, Chris. Isa Ano, pa pwede sa pa mga yun nasawi dyan, sa pagbuo ng sports complex. Sol nyo. Ang referee sa paliga ng basketball nang tumama ang lindol. Wala Si pa Jude, naman. anak ni Naabakuto at Gemma. Ato nga gabi sir, Kay- nagulang din nga mo pauli, kay wa man Sabado pauli. Linggo. Pumunta ang Butis aking pala. asawa sa Oo. gym sir. Ako ipasubay. Iputos Sabi na ng siya ang tita ko, bata sa kainamin ko daw ng puro Pag-dito. kalamansi. Mapalit na ako sa may lide na pamilya. Kani. Irat ba yan ang ba? Nga. Pero ang i-uniform mo agad. Dahil sa sintan, pinilakaw ko na yung kutegi. Sakit na mga ilang mga. Magboboras sila. Kuhan mo na nga. Pag-ubagod na ng complex. Kung sa konseno. Parang ang hindi ba? Ang nakatuwa sa pundo yan nga. Trabaho. Kung direct to show. Ang San Benito Sports Complex and Evacuation Center pinondohan ang hindi bababa ng 18 million pesos para sa Phase 1 at Phase 2 ng proyekto. Tinuri ng isang structural engineer mula sa University of San Carlos ang bumuhong sports complex. Pwede ko balikin sa loob. Sa tingin ko, ang Yung pinaka-primary na cause ng collapsing wall is yung natural stability ng wall. No? Medyo manipis talaga kasi yung maganda sana dyan, yung pinaka-column niya, dapat naka-extend siya hanggang sa bottom ng stress. No? Pero ang nangyari dito is yung pinaka-column is hanggang sa Oo, yun. Ngayon, tingnan mo. kung Ayan nasa na. yung wall doon sa Sabi na labas, sa akin ng papa yung nito. mas hindi na Delikado siguro na sa yung akin. mas Hindi ko okay. daw At pinahirap. saka makikita natin na biyak siya kasi O sige, parang PM hindi si na Ace, lagyan tanong mo, ng kailan gustong siya bawal uuwi? ito. Antayin ko pa si Kuya Ace. Kaya Sabi dito ko, dapat hindi ang nakikita. Sabi ko, hindi nakikita para maging hawaan man lang. Naging hawaan naman dito naman sa siya. labas, makikita natin na yung bakal ng beam, hindi siya nakapakuya ang Nagtakot doon naman sa ako kasi talong. uso nga yung dengue, Bagamat diba? sadyang malakas ang lindol na tumama sa Northern Cebu, hindi rin garantiya na kakayanin ng mga gusali ang pagyanig ng lupa. Pero ayon kay Engineer Hitamundo, may mga istrukturang dapat kinakaya ang partikular na magnitude ng lindol. Sa kaso ng San Benito Sports Complex and Evacuation Center, dapat kinaya lang nito ang hanggang magnitude 8 na lindol. Pero sa nangyaring trahedya o 6.9 magnitude na lindol, hindi ito umubra. Sa tingin ko, talaga merong substandard na hindi nasunod yung mga provision ng structural code regarding sa anchorage at saka sa provision to stabilize the non-structural elements. Yeah, dapat yung structure talaga hindi siya makukolapse even for magnitude 8 and above. It's something to note that one, no? We're having greater expectations sana sa mga projects na ganito. Dapat ito sana is matibay siya, no? Hindi siya, say we're using taxpayers' money. Milyon-milyon talaga yun. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng pahayag ang kontraktor ng sports complex, ang Gonzolado Construction and Development Corporation. Pero tumanggi sila. The infrastructures are supposed to save lives. It should be able to withstand those calamities. Samantala, dahil din sa nangyaring lindol sa Cebu, ang dalampasigan sa San Benito, nagbago ang topografiya at forma ng lupa. Medyo extensive yung nangyaring liquefaction, bumaba yung mga lupa dahil sa ang lugar ay malambot, yung water level ay pumupunta na sa lupa. Sabi ko, wala tayong choice. Kaya isa kaya si Dahil Tita. dito, payo ng mga eksperto, huwag magtayo basta-basta ng mga estruktura malapit sa dagat o bahagi ng tubig o alinmang tubigan. Nakaraan pumunta ako mag-isa. Milyones na ng ako pinsala ng ng lindol. Wala ka kasi noon. Service ka. Eh, naapoy na hapon na to ng ng lagnat. Malaki yung mga bitak-bitak, so hindi rin siya maaaring pasukan ng tao kasi delikado. Sinunggod ko Pati doon. ang itinatayo pa lang na activity center ng eskwelahan, hindi rin nakaligtas. Excited kaming lahat na matapos ito. Pero yun nga, dumating yung earthquake. Hindi talaga siya nagamit. Yung mga engineers, mostly, ang sabi nila, Ayun yung nga, lahat ng buildings nito, yung 15 buildings is for demolition po. Hindi po siya safe for Hindi safe. occupancy. Ang kalapit na Ardawanon Integrated School naman, suspendido pa rin ang pasok. Wala nga si Kuya Ace eh. May hilot niya eh. Antay ko pa si Kuya Ace. Alas 10 pa yun. Tulog na yung anak mo nun. Mga classrooms. Ang daming major reset ang kailangan natin sa bansang to. Medyo talaga. Ang hirap na nga natin. Kinurakot mo pa yung
flood control, nakakainis talaga. Yun lang, huwag tayo maubusan ng pasensya dahil Mahilig pag ka nag-usap sa yung malamig, sundalo sa ice cream. at yung nagrarally, ang tawag doon, critical mass. May sasabog. Yun ang iwasan natin. Wala na ritong pinklawan, DDS. This an all Filipino effort. Pag corruption ang pinag-uusapan, mahirap ka, kahit na anong political color mo, sooner or later, tatamaan ka. Wala kang patapos. Kapag gusali o tulay ang bumagsak, kaya pa nating itayo. Pero kapag tiwala na ng publiko sa gobyerno ang nayanin, at tuluyang bumuho, hindi tayo mananahimik, hindi tayo magpatago, dahil tungkulin nating maningil ng gobyerno para sa tao, at hindi yung mamatay Galit pa nga sa akin pag di ko pinapainom ng malamig na tubig eh. ang pinakatinututukang taunang Halloween special ng Kumakain naman Sabayanan. siya, kaso Isa pag na ngayon, trip yung pelikula, pagkain, hindi niya ang makain. malapit na Makain natin ng ito gulay. mapanood. Makain naman ng Handog ng prutas. GMA Pictures Inom ng at gatas. GMA Public Affairs, narito ang Kailangan pasilip gumaling. sa KMJS Pag gumaling, Gabi kayo ng sabi ng Lagim, lola mo. The Movie. Eh din sa kanya kuya, ito yung phone niya. Ang ulam na ba yun? Patayin ang kinakain. Ilang oregano dito. Buhay naman tayo na. Ilang oregano dito. Kapag nakabahan. Hindi ako makapunta dito sa lote ng ganun. Makamaan ko. Madali-dali ako. Hindi nga umuwi yun niya. May isa pa kayo. Uwi na natin sa next month na. Makina ang hawak niya. Kapag nagpapakita daw si Porsche, may mamamatay. Marami sa ating mga ulam hindi kumpleto kung wala ang gulay na ito. Sahog sa sinigang at syempre sa pinakbet. Pero marami, hindi raw nila ito bet. Malapot kasi at malaway. Madalas, hindi ko talaga siya gusto. Huwag niyo naman okrayin ang okra. Ang driver mula San Jose del Monte, Bulacan na si Oligario, paborito raw ito. Hindi nga niya lang ito pinapapa, araw-araw niya rin ito. Nilalakla, paniniwala kasi niya, ito raw ang makapagpapagaling sa kanyang diabetes. Sa irita ka kasi gawa ng unang-una, may kirot na dahil paglanggam, pumapayita po ako. Hindi ko rin po alam kung bakit. Hanggang sa nagpa-check up ako, yun na po, mataas na po yung sugar ko. Ang kanyang araw-araw na iniinom, yung tinatawag na okra water. Pangit ko sasabihin yung putubig na parang may sipon eh. Kailangan mo tiisin yung lapot. Hindi naman siya nakakamatay. At hindi lang daw si Oligario ang sumusubok nito. Dumarami na raw kasi ang nakukumbinsi sa di umano healing powers nito. Nangitim na po ito, parang nalulusaw na po yung laman niya. Sumilong na po siya, hindi po natuloy yung pagputol. Naramdaman ka agad ng katawan ko yung pagbabago kasi para kang nag-cleansing. Okay nga bang gamot sa sakit ang tinatawag nila okra water? Ang okra water na siyang araw-araw ngayong iniinom ni Oligario, tubig lang daw na pinagbabara ng hiniwang okra. Ang mga okrang gamit ni Oligario, pinipitas niya sa community garden ng kanilang barangay. Pag nakakaramdam na siya Sabi ko ng sa kakaiba sa press to press po. Tatanggalin natin ang buntot at saka yung ulo kasi yan yung nagbubulok eh. Tapos i-slice natin yung mga dalawa para lumabas yung katas niya. Lagyan natin ng tubig. Overnight siguro babad natin bago natin inumin para mas lumabas yung mismong lapot ang galing sa okra. Kaya bukasan, dahil inumin ko po siya. Parang tubig lang na may
Kapot-kapot ng So, paano sige, Taong sasabi sa kanang 2022 ng Solidario, bigla raw nangayaya at nalaman niyang meron pala siyang type 2 diabetes. Hindi po talaga namin lahi ang diabetes. Nakuha ko pa sa lifestyle. Kainom ng soft drinks, mas malakas din po ako sa kanin. Dahil sa taas daw ng kanyang blood sugar level, umabot sa puntong nahirapan na siyang tumayo. Nagkaroon din siya ng mga sugat-sugat sa paa na matagal naghilom. Dati po ako nag-insulin, parang lalo ko bumapayat. Advice mo sa akin ng mga kaibigan ko, magbabad daw po kami ng okra sa tubig. Pagkwata mo yan, Pero saka mo mararamdaman na parang may pagbabago ako. Hindi na ako masyadong hinihingal. Hindi na ako antukin. At makalipas lang ang ilang buwang tuloy-tuloy na pag-inom ng okra water, ang blood sugar daw ni Oligario bumaba. Umabot po ng 572. Kapababa ko ng 240, 250. Dahil po sa okra, medyo talagang gumanda po ang pakiramdam ko. Sa 7 ektaryang farm namang ito sa Tarlac City, 13 tons ng export quality na okra ang kanilang naha-harvest kada araw. We ship it daily, every day, papuntang Japan, also Korea. Ang head sorter sa farm at stroke survivor na si Marieta, kahit halos araw-araw na raw niyang kaharap ang mga okra, hindi pa rin daw siya nagsasawa rito. Okra water din daw kasi ang iniinom niya para sa kanyang type 2 diabetes din. Na-diagnose po ako nung 36 years old pa lang po ako. Hindi po ganong pinapansin yun, pinabayaan ko po yun. Hanggang sa aksidente raw na natusok ng barbecue stick ang kanyang daliri. Naitim na po ito, parang nalulusaw na po yung laman niya. Sabi po ng doktor sa akin, pag namatay yung kuko mo, puputulin natin yung daliri mo. Doon po ako natakot. Doon na raw sineryoso ni Marieta ang paggamot sa kanyang diabetes. At dahil kaharap na nga niya araw-araw ang mga okra, naisip niyang subukan ang pag-inom ng okra water. Pagkagising sa umaga, iinumin ko po yun. Noong una po, talagang hindi po kaya ng sikmura ko. Pero nasanay rin po ako. Makalipas lang daw ang isang buwang pag-inom nito, bumuti raw ang kanyang lagay. Nung magpa-check up po ako, bumaba na po yung blood sugar ko. Nag-120 po hanggang bumalik na po sa normal sa katagalan. Pati ang parang nabubulot na raw niyang sugat sa daliri, unti-unti ring naghilom. Hindi po natuloy yung pagputol. Kaya laking pasalamat ko po sa Diyos. Ang pag-inom ng okra water, hindi lang daw gamot sa sakit. Di umano, mabisa ring pampapayat. Noon, 120 kilos daw ang timbang ni Giovanni. Ngayon, halos kalahati ang kanyang ipinala. 70 kilos na lang daw siya. Karamihan sa atin talaga, hindi natin siya gusto dahil nga doon sa panlasa. Pero kung susuriin mo yung health benefits niya, it's more than that. Taong 2018, na-diagnose ng depression ang estudyanteng si Jo Marie. Tayo sa playing basketball, naputol yung 3 ligament and nagkaroon po ng operation for that. Dahil sa tinamong injury, kinailangan niya raw magbawas ng timbang. Kaya nag-research daw siya ng weight loss treatment hanggang meron daw nagrekomenda sa kanya na uminom ng okra water. May mga kaibigan ako nagbigay sa akin ng medicinal value of drinking the okra water. Parang kumain ko na pala yan na ang ano ng mukha mo. Titisin mo talaga. Magulo siya sa malaway. Isang pitchel, inuubos ko yun sa isang araw. Ang okra, mayaman din ito specifically sa mga sustansya katulad ng vitamin C, K, folate, magnesium at calcium. Ano itong mga sustansya ito na ay importante para sa ating mga puso, sa ating kung hindi naman tayo sigurado sa iniinom o kinakain natin na nakakapag-bigla Bye-bye. ng blood sugar natin. Thank you so much.